bad karma. Kasi hindi ako perfect na tao. Alam ko may natapakan akong tao sa buhay Along the ko. way. Even small things na, maliit na pananakit lang, still nanakit ka pa din. Sabi nga nila, di ba, ang karma, hindi naman yan na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo. Like, may babalik sa'yo yung karma. Pwedeng in a different way, ibang sitwasyon, ibang pero alam ko na darating at darating talaga na ibabalik sa'yo kung ano yung nangyari din sa'yo. Alam mo, kung nakasakit ka, babalik din sa'yo, pwedeng ibang scenario, May regret mo. May regret, of course. Yung nangyari sa'yo, na alam naman natin lahat. Oo, na hindi na natin kailangan dyan. Ako, regret, yes, of course. Pero, kung iyan mo nga siya, sabi ko nga kanina, I'll take it as a good, alam mo yun, parang learning. Learning experience. Learning experience na kasi may sabi nga nila, hindi ka matututo kung hindi mangyayari sa'yo. So yun nga, yung nangyari sa akin sa mga previews ko, sobrang ko siya in a good way. Diba? So ayun, kaya siguro ko nandito ngayon, diba? Yeah. Nandito ko ngayon, bumangon ako, hindi ako nagpa-apekto sa mga, kahit anong, kasi nadaanan ko lahat yun, yung mga talagang nandun lahat yung pangungutya, judgment, sabi lahat. Pero wala, hindi ko inintindi lahat yun. Basta ako sabi ko, kasi kung magbabase lang ako sa mga pinagsasabi niyo sa akin, hindi ako makakabangon. Right. Dahil una-una, hindi naman kayo yung napapalaman sa akin. Ako rin mismo yung tatayo sa sarili ko. So yun yung ginawa ko para sa mga anak ko. Ayun, bumangon ako talaga. Pero, Dalawa po. Babae, lalaki. Parehas pong lalaki and single mom po ako. Yes po. Okay. pero nung nangyari sa'yo, feeling mo ba wala ka ng pag-asa nung oras na yun? Ano yung tumatakbo sa isip niya? Hindi ko po siya as wala ako ng pag-asa kasi kailangan kong magkaroon ng pag-asa. Talagang minsan mapapatingin ka na lang sa mga bata kasi kung ako mawawalan ako ng pag-asa, ano tong mga to, diba? So lahat ng desisyon ko, lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Mahirap talaga kasi na parang minsan hindi naman ako dapat mag-isa dito dapat may kasama ako dito, pero kailangan, and ako naman, naniniwala din ako na in the future, tatanungin ako ng mga anak ko, Mami, what happened dito? Bakit ganito? Yung mga ganyan. And ako, kaya ko ipaliwanag sa mga anak ko lahat yan. And sobrang, open sa akin yung mga anak ko. Kasi iba-iba yung namin. Siguro dahil lalaki na parehas. Iba yung sweetness namin talaga sa isa't isa. Malalambing yung mga bata. Ilang taon na sila? Isang 7 po, tsaka isang 8. Isang 7, Isang 8. Isang 8. Magkasunod lang. Pero walang tinatanong, walang mga ganyan. About, actually, mayroong incident na tinanong ko yung anak ko, sabi ko, anak, hindi ka ba naiinggit sa mga classmates mo na may tinatawag silang daddy? Ganun ako makipag-usap sa kanila sabi ko, anak, hindi ka ba nagtataka kung bakit wala kang daddy? Tapos parang ang sinagot niya sa akin sa naalala ko, sabi niya, wala, okay lang, andiyan ka naman Parang alam mo yung, ibig sabihin, hindi sila naghahanap kasi hindi nila nararamdaman yung pagkukulang. Kasi talagang ginagampanan ko, Mami, Daddy, ginagawa ko talaga lahat. So, kasi di ba maghahanap ka lang naman kung may kulang Kung nakakaramdam ka na bakit parang ganito, wala, hindi nila ako. Ako pa mismo nagtanong na, hindi ka ba, na parang, Ilang taon sila nang tinanong? eto lang, kasi parang this year lang ata this year lang. Hindi nila, okay sa kanila na hindi nila hinahanap, walang kasi nga siguro, sapat yung binibigay ko sa kanila. And thank God na lang na hindi nagkakaroon ng mga ganong problema, mga ganyan. Pero nung panahon na nasa loob. Yung bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Yung dalawang anak mo kanino Parents. Sa parents. Okay. So, dinadalaw ka nila, ganyan. Yes, almost every day. Pero Almost every day? every day. Pero yung bata kasi like once a week lang. Okay. Once a week lang. Pero yung parents ko, especially yung dad ko kasi siya yung nakakalabas-labas ko. Papa ko, every day din. Okay. So, talaga yung support ng parents nandun? Yes, for Tsaka almost 2 years yun 1 year and 8 months. 1 year and 8 months? Okay. So, ayun. Pero
kumbaga yung mga tao sa paligid mo noon, anong tingin nila sa'yo? Yung mga kasama mo dati? Yung Sa loob, ano yung mga nila? Ano yung impression mo nila? Anong impression? Sikat ka eh. Oo. actually hindi nila ako tinrato dito as iba. Okay. Kasi ako kasi may paka-cowgirl akong attitude. Oo, may ganyan akong ugali. So hindi ako nakaramdam na ilag sila sa akin. Oo. Actually, kain kami, magkakasama kami, tara kain tayo, ganyan. So, ganun yung namin doon. Hindi ako yung paate-ate effect. Masapok lang ako doon. Pag ganun. Pero ang pinaka-difficulty lang na nakahiwalay ka sa mga anak mo. Basically sa loob, wala namang malaking challenge sa'yo. Anong pinakamaano yun yung nakahiwalay ka na sa Yung araw-araw gigising ka na may kita mo yung mga ganun-ganon, ganyan. So, gising ka na, kasi nakikita namin yung labas eh. Kasi may mga kasi na hindi mo nakikita. Yun kasi nakikita mo pag pauwi na sila, nakikita mo pag parating sila, which is mas masakit. Na parang Kasi hindi ka makasama. Ganun-ganun lang nga, ganun. So, parang araw-araw gigising ka na kailan ako gigising na hindi ito yung makikita ko. Pero alam ko kasi na lalaban lang ng mga time na yun. And then yun nga, may lang, oh my God, nasa labas na. Pero yung finally na ka na? Parang ako nalulula. Okay. Oo, alam mo yung parang first time ko nakaapak sa lupa. Alam mo, ganun talaga yung feeling na parang, alam mo yung ewan ko, ba't ganun yung pakiramdam? Siguro kasi for almost... Sobrang ligaya siguro. Sobrang Oo, saya. kasi for almost 2 years, ito lang yung iniikutan ko. And then, biglang ka na parang kung yung after mong sumakay ng roller coaster, mga ganyan. Ganun yung feeling ng pag, unang tapak. Ganun siya. So paano ka naka-bounce back naman? Nung lumabas ka? Uy, wait lang huwag na natin masyadong Hindi, okay lang. Kasi mauukat Hindi, actually, kasi pag may mga ganyan kasi nag-ano sa akin, hindi ko na din siya masyadong ini-entertain. Kasi nga, siya, syempre, mabuhay lang, tapos, syempre, yung mga anak ko, ganyan. Basically, ang idea lang is paano ka nakapasok ulit sa show Showbiz. business. Oo. Paano mo nakuha yung unang proyekto mo, sino nakausap mo, sino tumulong sa'yo. After kasi nun, ang pinaka-unang step na ginawa ko is nag-aral ako. That's good. Anong Tinapos ko yung pag-aaral ko. Actually, bumalik ako Sa sa school. second year. Actually, kasi isang sem na lang ako graduating na. Anong course? Media production ako doon sa isa all-girls school. Exclusive school siya. Hindi na ako pwedeng bumalik doon, di ba? Pero isang sem na lang ako doon, so hindi na ako tinanggap. So ibang school? So, ibang school. Pero kailangan ko bumalik sa second year. So, ayan na, 2 years na naman. Tapos, nagka-pandemic, nagka-ganyan. So, bumalik ako sa pag-aaral. Tinapos ko yung 2 years na yon. Kasabay nun, nagka-call center ako. Tapos, nagka-online teacher ako. 3 yun. Tapos, parents pa ako ng 2 bata. Ginagawa ko lahat. Kasi hindi ako pwede mag-artista eh. Kasi, syempre, pag artista ka, yung time, hindi mo hawak yung schedule mo. So, ang ginawa ko, ayun, para may income, may pangtustos ako sa pag-aaral ko, tsaka sa mga bata. Ayun nga, nag-online teacher ako. Mga student ko, mga Chinese. Sa ibang bansa? Chinese mga bata, like mga 5 to 11 years old, mga ganyan. Tutor, online teacher, ganyan. English? Math, English, Filipino, science. Pero may nakukuha ka nilang support. Sa mga daddy? Wala, as in no communication. Wala. Tapos yun, ayun nga, call center, as in, darating sa point na ang pasok ko sa call center is madaling araw, aalis ako ng madaling araw, tapos mag-out ako ng tanghali. Tapos pag uwi ko, mabilisan, gagawa ako ng presentation sa estudyante ko habang kumakain kasi 1:30 start na yung class. Tapos sunod-sunod na yun hanggang 7 p.m. Pag 7 p.m. after ng 7 p.m. gagawin ko naman yung mga assignment ko, yung mga homework ko. Then after nun, i-lift lang ako ng very light. Pasok na ulit ako sa call center. Every day yun. Every day. Buti yung attitude mo, ganyan pa rin. Nung una kita nakita, ganyan ka eh. Ganyan pa rin. Siguro mas ang sa akin, mas pinatibay ako ngayon. Mas matibay. Mas matibay na ako ngayon kumpara dati. Alam mo yun, kasi kailangan ko maging matibay para sa mga bata. Ayun lang. Kaibigan ko yung pinsan mo. Namatay na siya. Pinsan ko? Pinsan mo? Na namatay? Oo. Hindi mo matanda. Anong? Si Rafi.
Hindi ko siya. Ano ba? Minsan, tito ko siya. Ay, oo nga, tito pala. Tito ko siya, Ang si Tito pinsan mo, Rafi. si Raf, di ba? Oo, Si yung Raf. anak nila. Si Rafi, ano yung tito ko yun. Oo nga, tito. Talaga, dating artista na talaga. Ayun. Congratulations sa yung pagbabalik. Thank you. Sana Sana tuloy-tuloy naman. matuloy-tuloy You na. can assure your fans siguro naman na tuloy-tuloy na to. Oo. Actually, nakakatuwa nga na ang daming nagko-comment pa rin sa page ko na Miss Chris, na kailan pa namin ulit mapapanood. Yun dun pa lang na parang sabik pa rin yung mga tao sa'yo. Ganun. So, ayun, sana nga ito na yung comeback ko sa Viva kasi nag-Viva nga ako and then lumipat ako. Tapos ngayon, sana ito na yung start ng lahat. Para rin, support ka rin sa anak ko syempre. Pero wala ka pang kontrata sa Viva. Wala pa. Kasi kakatapos lang ng kontra ko dun sa last. Ah, sige. Kaya hindi rin ako nakagawa masyado lately kasi nga may contract pa ako. So ito na yung parang napag-usapan naman namin ng manager ko si Nanay Lito de Guzman. So ayun, step by step. Step by step. Yes. That's Okay good. ka na? Okay na siya? Thank you very much. Hello. Ma'am, thank you. Thank you po. Thank you. Ako sa taas, sir. Oo, nag-usap Parang na gusto sila. niyang Ay, tita, opo, ano? ka na? May schedule. Okay ka, 15 or 16? 15.